So ayun, mukhang uulan nga. Makulimlim yung panahon and ang ganda lang mag-chill minsan kahit na ganito yung weather. Kasi nga, ayun ang hangin pa. Ayun, so against the light yung kuha natin kanina. So kailangang hanapin kung nasan nga ba. Nag-improvise tayo actually. Ayun So new day, andito pa rin tayo sa napakagandang Calgary, Canada. And ang ganda ng sikat ng araw, nawala na yung ulan. Syempre, may panibago na naman tayong walang kwentang pag-uusapan. So, anyway, kahapon, habang nasa Instagram ako, maganda yung pag-i-scroll kong ganyan. Scroll, and then may mga memes, dino-double tap ko, may mga nagpapakitang post about sa basketball. Shoutout nga pala sa Oklahoma City Thunder. Panalo sila ng championship. Game 7. Exciting, pero hindi ko napanood. Mga highlights lang and syempre nakakalungkot yung nangyari kay Tyrese. So sa Instagram, may mga icons yung mga fina-follow natin, right? May icon din tayo, syempre. And then sometimes yung icon na yun may kulay pink na nakasurround doon, which is yun yung story ng isang tao. Ngayon, minsan yung icon na yun green yung nakalagay, which is for close friends. And wouldn't you know it, kahapon may nag-add sa akin sa close friends nila. Close friends story, yun ba yun? Anyway, so so ano nga ba yung meaning kung in-add ka sa isang close friends story ng isang tao? Hindi ko rin alam So ayun na nga, in-add ako sa isang close friend story sa Instagram. It makes sense? Hindi ko alam Hindi ko alam kung paano siya i-explain. Pero ganun. Ngayon, hindi ko naman talaga close friend yung taong to. Yeah, fina-follow ko siya, but hindi talaga hindi nga kami friends. So, ano nga ba yung meaning? Bakit ganun? Ina-add tayo minsan sa close friends. Well, una, wala lang, trip lang nila. May maingay na eroplano, ano ba naman yan? Ang nakaka-bad trip doon, ganang sabi ko, hindi naman kami talaga close friend ng taong to. But, hindi ko alam Ayun, siguro sumunod na lang ako sa flow, right? Ano nga ba yung madalas na pinopost ng isang tao sa close friends story nila sa Instagram? Mga private na bagay? Halos same lang din siya sa story, di ba? Ano nga ba yung pinagkaiba? Mas personal lang yung sa my close friends? Hindi ko alam. So, kung personal yung dinalagay mo doon, di dapat yung mga talagang close friends mo lang, yung mga family mo siguro. Pero bakit? Anong point na nag-add ka ng isang tao na hindi naman kayo magkakilala, hindi nga kayo friends in real life? Hindi ko alam. Nakakatawa lang siya. Hindi ko siya ma-explain kung bakit. Na-weirduhan lang ako. Yun yung na-feel ko kahapon Nasa topic na rin lang tayo. Ano yung pinaka-weird na pwedeng i-post ng isang tao sa kanyang story? Whether sa Facebook, sa Instagram, sa Snapchat, sa TikTok. Ano nga ba? Magandang question yan So dati may nakita akong memes. Or hindi ko alam kung memes, basta picture lang siya. So ngayon, nag-post yung taong to sa story niya na nasa parang libing siyang ganyan. And hindi ko alam parang yung mga ganong bagay, pwede mo namang yung discreet siya. Pero pinakita talaga yung bangkay ng tao. Like what? May mga kumakain dyan. Tapos biglang nakita yung story mo, 'di ba? Pwedeng mawalan sila ng gana, or what if may phobia or takot ka sa mga ganun, mga patay, mga bangkay, hindi mo naman kakilala yung namatay na tao, 'di ba? Sure, fine. Condolence. Ngayon, pwede mong i-share obviously sa social media. Pero yung mismong bangkay, ipakita mo doon. Bakit? 'Di ba napaka-personal naman na niya. And sa akin, pwede siya kung sa ibang close friends, right? Doon, yun yung magandang purpose ng close friends sa Instagram. Mga close lang nakakilala mo, sila yung makakakita ng pinost mo. So, napaka-weird. Ang daming mga ganong klase ng somewhat weird experience na pinopost sa mga stories. So, ayun nga pasensya na may maingay na eroplano. Nasa tabing airport tayo. Maganda yung park na to, pero ayun lang, medyo maingay siya minsan kapag may lalapag na eroplano or magte-take off. So, sorry. Anyway, going back, may mga
personal talagang experience na hindi mo na dapat i-share sa social media, 'di ba? Sa mga stories. Kasi nga nakakaano rin siya eh. Minsan kahit hindi mo naman talaga gustong makita, wala na, na-swipe mo na, 'di ba? So dahil siguro sa, ayun na nga, araw-araw, kung ano-anong memes, kung ano-anong reels yung napapanood natin, to the point na naging normal na siya. 'Di ba? Normal na lang mag-post ng mga somewhat sensitive na topic, somewhat personal na situation sa buhay, na pwede namang discreet siya eh. 'Di ba? Pwede mo namang i-post yung isang bagay, pero maging, kumbaga isipin mo pa rin yung mararamdaman ng ibang makakakita. Right? So, yeah, ewan, napaka-weird lang minsan. Or, eto yung isang pinaka-bad trip sa lahat. So, may mga magpo-post ng, let's say, restaurant, o kaya kinainan nilang lugar, ipopost nila yung pagkain nila, parang ano siya yan, sarap niya tignan, di ba? Ang sarap ng pinost nilang pagkain, o kaya ang ganda ng view, maganda yung menu nila dito. So ngayon, syempre naging intrigue ka na, na-intrigue ka ang ganyan. Gusto mong matikman yung food trip na yon, and tatanungin mo, 'di ba? Ano po yung location neto? Nasaan? Malapit lang ba dito? Darada. So tinanong mo yung location, ang masaklap nun, wala silang ire-reply sa'yo. Yung bang na-inbox zone kang ganyan. Anong point? Di ba anong point na shinare mo yung pagkain mo? And then, kung may makakakita man nun, natripan nila, tatanungin kung saan mo nabili, ba't ayaw mong sabihin? Yung bang gatekeeper to the max? Like, hindi ko alam eh. Hindi ko alam kung bakit may mga ganong klaseng tao. Hindi ko ma-explain talaga. At syempre, hindi rin nawawala yung mga away. Unang-una yung mga screenshots, 'di ba? Lalo na yung mga magjowa. Yung bang aabot pa sa social media yung mga away nyo. Tapos doon nyo pa ipapakita sa net yung mga conversations nyo sa ibang tao, darada, o yung away nyo talaga. May mga taong ayaw nung ganong klaseng energy, 'di ba? Ayaw nilang ganong vibes. So, ewan talaga. Minsan dapat limited lang din yung sinishare natin sa Facebook, sa social media, lalo na sa stories, kasi nga ang dali mo lang i-click na ganyan and tap ka ng tap hanggang sa makita mong ganyan na biglang bad vibes. So ngayon, pag-usapan naman natin, ano nga ba yung pinaka the best na makita sa isang story ng tao sa Facebook, sa Instagram? Ano nga ba? Una yung pagkain, yung sinabi ko kanina. Minsan kasi ang sarap lang din na makakita ng iba't ibang klaseng pagkain eh. 'Di ba? Yung bang maiintriga ka talaga. Like what? Tacos, masarap pa ang tacos. O kaya donairs, or yung somewhat na kakaiba, o yung lutong bahay, mga palaka, ganyan. 'Di ba? Ang sarap lang din makakita ng ganun. So sa akin, mga foods, yan. Yun yung trip kong makita. Kapag nag-post ka ng foods sa story mo, matik, iha-heart ko yan. Unless na lang na hindi ko matripan yung pagkain. O kaya mga destinations, mga travel experience, kung nasan ka man, for example, nagpunta ka sa Japan, South Korea, yun yung maganda. Kasi nga, uplifting siya in a way na nagta-travel ka, gusto mong makapag-unwind siguro, yung bang makita yung iba't ibang bansa, makapag-travel, makapag-adventure. Yung mga bad vibes talaga na yun yung hindi ko trip, hindi ko magustuhan. Like, why? So, dapat talaga, ayusin natin. Minsan, yung mga pinopost online, kasi hindi lahat gustong makita yung conversations ng boyfriend mo, tsaka nung kabit niya. 'Di ba? Sino gustong makakita nun? And may maingay na namang eroplano. You know what? Tapusin na natin dito hanggang sa ating next na walang kwentang usapan. Wala akong natutunan doon kahit isa. And bye!